Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang bagong balita mula sa Naval News tungkol sa South Korean Defense Company na Hanwha, na ngayon ay naglalayong ibenta ang kanilang anti-ship ballistic missile system sa Pilipinas. Isa itong napakalaking hakbang na posibleng magpabago sa balanse ng lakas sa West Philippine Sea, lalo na't patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang tanong ngayon, ano ang kayang gawin ng missile system na ito, at paano ito babagay sa kasalukuyang modernization program ng AFP? Tara, himayin natin ng detalyado. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Hanwha ay isa sa pinakamalalaking defense manufacturers ng South Korea, kilala sa paggawa ng mga advanced artillery at missile systems tulad ng K239 Chunmo. Kamakailan, sa OSCE 2025 Defense Expo sa Washington, D.C., inihayag ng Hanwha na kasalukuyan nilang develop ang CTMA-SBM, o Coastal Target Missile Anti-Ship Ballistic Missile, na balak nilang ialok sa mga bansang may mahahabang baybayin gaya ng Pilipinas. Ayon sa Hanwha, malaki raw ang growing demand mula sa mga bansang naghahanap ng anti-ship capabilities, lalo na yung mga nakaharap sa patuloy na maritime threats, gaya ng mga isla sa Southeast Asia. Kaya't natural na kasama ang Pilipinas sa listahan ng kanilang target customers. Sabi ng kanilang representative, "We are currently developing the CTM anti-ship ballistic missile, and its probable customers will be countries with extensive coastlines such as island nations like the Philippines." Ibig sabihin, may intensyon talaga ang Hanwha na ialok ito sa atin bilang bahagi ng Philippine Defense Modernization, lalo na sa maritime strike domain. So ano nga ba ang kaya nitong CTMA-SBM? Ang missile na ito ay isang anti-ship ballistic missile, ibig sabihin, ito ay may kakayahang umatake ng mga barko gamit ang high trajectory ballistic flight, na mas mahirap i-intercept kumpara sa ordinaryong cruise missiles. Ayon sa Hanwha, kaya nitong mag-strike ng hanggang 160 kilometers mula sa launch point. Mayroon din itong integrated seeker system na specially designed para makapag-lock on sa mga moving ships sa dagat. Hindi ito basta-basta dumb rocket, may sariling guidance at targeting system ito, kaya precision strike ang kakalabasan. Ang pinaka-interesante pa rito, pwede itong i-launch mula sa K239 Chunmo system. Ang Chunmo, kung hindi nyo pa naririnig, ay parang South Korean version ng HIMARS, pero mas flexible. Mayroon itong dalawang launch pods, at bawat pod ay pwedeng mag-load ng iba't ibang klase ng rockets o missiles. Para sa CTMA-SBM, quad pack configuration nito, ibig sabihin, 4 na missiles kada pod, o 8 kada Chunmo vehicle. Ibig sabihin, isang truck, 8 anti-ship missiles, isang malaking threat laban sa anumang naval force na papasok sa ating teritoryo. Ngayon, bakit importante ito para sa Pilipinas? Alam naman natin, under the revised AFP Modernization Program, Horizon 3, priority ang long-range precision fires at coastal defense capabilities. Kasalukuyang meron ng BrahMos supersonic cruise missiles ang Philippine Marine Corps, galing India. Pero iyon ay cruise missile, hindi ballistic missile. Ang advantage ng ballistic missile ay mas mataas ang bilis at mas mahirap ma-detect at ma-intercept. Kung ma-acquire ng Pilipinas ang CTMA-SBM, magkakaroon tayo ng dalawang complementary anti-ship systems. BrahMos para sa supersonic cruise strikes, at CTMA-SBM para sa high-altitude ballistic strikes. Ang kombinasyong ito ay magbibigay ng multi-axis threat laban sa anumang barkong pumasok sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Ayon sa ulat ng Naval News, kahit mas malaki ang Chunmo kumpara sa HIMARS, mas mobile pa rin ito kumpara sa BrahMos launchers ng Philippine Marines. Ang BrahMos kasi ay gumagamit ng malalaking trucks at nangangailangan ng concrete road networks para makagalaw sa mga isla. Samantalang ang Chunmo ay may mas flexible setup, pwedeng i-deploy sa remote coastal areas o rugged terrain ng mas mabilis. Sa mga archipelagic defense scenario, malaking bagay ito.
Halimbawa, kung kailangan mong mag-deploy ng missile system sa Northern Luzon, o sa mga isla malapit sa Palawan, mas madali itong ilipat kaysa sa mas mabigat na launcher systems. Hindi na sikreto na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ang mga artificial islands nila ay may radar, missile systems, at airstrips. Kaya kailangang makasabay ang Pilipinas sa larangan ng missile deterrence. Kung matuloy ang pagbili ng CTMA-SBM, magiging game changer ito para sa Philippine Navy at Philippine Army. Imagine this, bawat coastal base natin sa Luzon, Visayas, at Mindanao ay pwedeng maging anti-ship missile zone. Ang mga Chinese vessels na papasok sa ating EEZ ay kailangang mag-isip ng 2 beses dahil hindi nila alam kung saan manggagaling ang next strike. Ito rin ay nakakatulong sa joint operations kasama ang US at Japan. Sa mga recent exercises gaya ng Balikatan, Salaknib, at Kamandag, madalas na ginagamit ang mga long-range fire systems tulad ng HIMARS at mga US Marine Corps missile systems. Kung magkaroon tayo ng sarili nating CTMA-SBM-equipped units, magiging equal player tayo sa missile interoperability drills at real-world contingencies. Ayon sa Hanwha, matatapos ang development ng CTMA-SBM sa 2028, kaya posibleng maging available ito sa export market sa pagitan ng 2028 to 2030. Sa ngayon, pitching phase pa lang ito, pero dahil nakita na ng Hanwha ang interest ng Pilipinas noong Asia Defense and Security Expo sa Manila, malaki ang posibilidad na magiging bahagi ito ng AFP Horizon 3 shortlist. Bukod dito, may parallel interest din ng Philippine Army sa K239 Chunmoo system bilang bahagi ng artillery modernization. Kung ma-approve ang pagbili, posibleng gamitin ng Army ang parehong launcher platform para sa ground-based and coastal defense roles, isang cost-effective move para sa logistics at training. Kung sakaling tuloy ang proyekto, malaking tanong ay kung paano ito i-integrate sa existing command and control systems ng Pilipinas. Ang CTMA-SBM ay kailangan ng real-time targeting data, kaya't dapat ito ay nakakonekta sa coastal radars, UAVs, at maritime patrol aircraft. Maaaring dito papasok ang US and Japanese cooperation, lalo na sa data sharing agreements. Halimbawa, kung makikita ng USP-8 Poseidon ang hostile vessel sa West Philippine Sea, posibleng matransmit ang data sa Philippine missile batteries na may Hanwha CTMA-SBM. Ang ganitong sensor-to-shooter network ang magbibigay ng tunay na maritime deterrence capability sa AFP. Pero syempre, may kaakibat itong geopolitical consequence. Kapag nagkaroon ng anti-ship ballistic missile capability ang Pilipinas, tiyak na magiging alerto ang China. Posibleng maglabas sila ng mga diplomatic protest, o magde-deploy ng karagdagang anti-missile defenses sa mga artificial islands nila. Ngunit, sa kabilang banda, ito rin ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili, isang mensahe hindi lang sa China, kundi sa buong rehiyon, na handa tayong lumaban kung kailangan. Hindi man ito offensive weapon per se, ngunit malinaw na deterrent ito laban sa maritime aggression. Kung tuloy ang lahat ng ito, sa pagitan ng BrahMos, HIMARS, MRL systems, at posibleng CTMA-SBM, makikita nating unti-unti nang nabubuo ang missile ecosystem ng Pilipinas. Ito ang backbone ng Archipelagic Defense Strategy, kung saan bawat isla ay pwedeng maging launch point ng deterrence firepower. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, lalong nagiging malinaw na hindi sapat ang mga barko at eroplano lang. Kailangan natin ng long-range, precision, at mobile missile systems, at mukhang ito mismo ang nakikita ng Hanwha na oportunidad para tulungan ang Pilipinas. Ang tanong na lang, handa ba ang gobyerno na maglaan ng budget para sa ganitong high-end capability? Kung oo, maaari itong maging isa sa pinakamahalagang kontrata sa kasaysayan ng Philippine Defense Modernization. At dyan nagtatapos ang ating malalimang talakayan tungkol sa planong pagbenta ng Hanwha ng CTMA-SBM anti-ship ballistic missile sa Pilipinas. Isang potensyal na game changer para sa ating coastal defense at isang hakbang patungo sa mas modernong AFP. Kung gusto nyong manatiling updated sa mga ganitong defense developments, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, ito ang Malaya, nagbabalita para sa isang matatag at modernong Pilipinas.